naiinitan. May electric pan yan guys. Yan. Kahit sobrang init kasi ngayon tapos biglang ulan. So ingat kayo guys. Uso yung ubot sipon. Tapos nauwi sa pneumonia. Kaya magbigay ng mga prevention like Bitrasin Gold. Bitrasin Gold yung maganda guys. Pag prevention nito sa mga biik. Tapos sasagutin lang natin to guys. Halimbawa, nag-vaccine tayo sa mga biik. Tapos for example, ito nag-vaccine tayo dito tapos may katabi. So okay lang ba kahit hindi vaccinated, hindi ba makaka-epekto? So based on my experiment guys, wala pong problema. Pero ang tanong ko, bakit hindi na natin bigyan lahat? Diba? Bakit kailangan yun lang yung bigyan natin? So pwede namang bigyan lahat. So ang gamit ko guys ay Coglapest. So sinerge ko yan, pinagtatanong ko na rin sa mga expert. Safety po ang Coglapest. 2 ml lang naman yan, kahit anong class, kahit gaano kalaki, mabiik man, mapainahin, fattening, dumalaga. 2 ml guys, hanggat hindi nabigyan anytime, lalo na yung dumalaga guys, anytime pwede po magbigay. So ngayon, sa buntis po tayo kasi yan yung talagang itatanong, sir, safe ba sa buntis? Safe ba? So mas safe sa buntis guys, pero ang ina-advise ko para hindi kayo mangamba na baka mapano, 80 days pataas buntis guys, pwede kayo dyan mag-vaccine ng hog cholera. So alam nyo na yung hog cholera guys, isa yan sa problema sa ating mga backyard na talagang tinatamaan. Kadalasan tinatamaan kasi ng hog cholera is madaling tamaan yung mga buntis na inahin. Yung mga buntis po talaga, bilang pagkawalan ng gana kumain, abortion, nag-a-abort po talaga pag tinamaan ng hog cholera guys. Tapos ang hog cholera pinagkaiba sa ESF. Pag ESF kasi ubos lahat guys eh. Ubos po talaga. Sa hog cholera magtataka ka, mayroong matitira talaga. Sa 10 may matitira, 1, 2, ganyan. Pag mga ganyan, hog cholera yan guys, yung mga ganyan. Pero pag tinamaan talaga yan guys, pag tinamaan na, andyan na yan sa babuyan mo. At kapag tinamaan na yung alaga mo ng hog cholera, so accept mo na guys na may mangyayari po talaga na hindi maganda sa ating mga alaga. Virus po yan. Tinamaan na, saka ka nagbigay, useless na po yan guys. Kaya nga mag-prevention po talaga tayo. So prevention yan eh, yung panlaban sa virus yan eh. Hindi basta-basta tatamaan, hindi basta kakapitan. Siyempre, higpitan, layong inuulit, higpitan pa rin natin yung biosecurity. Lalo na ngayon, may mga lugar na nababalitaan ko na may ESF, hog cholera na kumakalat na naman. So, yung mycoplasma, mahalaga din yun guys, lalo na sa panahon natin ngayon. Init, tas biglang uulan, di ba? So, yan. Hindi lang sa baboy, manok. Tumatama ang respiratory problem talaga, yung number 1 ngayon. So, yan. Nasagot ko na po yun guys, yung okay lang ba? Okay lang po. Okay lang po. Halimbawa, hindi pa naka-schedule yung katabi. Yan. Okay lang po. Careful lang din. Handle with care din. Kasi vaccine po yan. Good bacteria po kasi yan. So, pwedeng makapinsala yan kung pabaya ka. Dapat pagkatapos mong